Sinabi nila sa inyo na ang pagtanda ay nangangahulugang pagsuko sa kaligayahan, sa pagnanasa at sa koneksyon. Na pagkatapos ng into ang inyong katawan ay hihina na at ang intimasya ay unti-unting maglalaho. Ngunit paano kung ang katahimikang iyan ay dahan-dahang sumisira sa inyong kalusugan? Ako si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihan na lampas 60 anyos at inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga babaeng tulad ninyo na maibalik ang sigla kumpiyansa at emosyonal na kagalingan, lalo na sa mga pinakapribadong aspeto ng buhay. Ito ay isang usapan na itinuro sa marami sa atin na iwasan, ngunit isa ito sa pinakamahalagang pag-uusap na maaari nating gawin para sa ating pangmatagalang kalusugan. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang pagtigil sa masturbasyon ay isang natural na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang paghinto sa isang natural na gawaing ito ay maaring tahimik na makapinsala sa inyong sirkulasyon, magpahina sa inyong pelvic floor, makagambala sa inyong pagtulog, at maging sanhi ng pag-ikli ng inyong buhay. Sa talakayang ito, matututunan ninyo ang mga nakakagulat na katotohanang medikal tungkol sa masturbasyon sa katandaan, kung bakit hindi lamang ito normal, kundi mahalaga sa inyong kapakanan. Ating aalamin kung paano ito nakakaapekto sa inyong mga hormone emosyonal, na kalusugan pisikal na ginhawa at maging sa inyong dignidad. At sa bandang huli, ibabahagi ko ang mga simple at ligtas na pamamaraan na makakatulong sa inyong muling kumonekta sa inyong katawan sa isang paraang magalang at nagbibigay lakas. Walang kahihiyan, walang pilitan. Magsimula na po tayo. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko kayong pindutin ang button na yan at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na health tip na para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang aking mga content para sa inyo. Ngayon, simulan natin sa kung ano ang una at pinakamabilis na nagbabago ang inyong katawan. Dahil kapag itinigil ninyo ang simpleng gawaing ito, ang epekto ay hindi aabutin ng taon. Magsisimula itong lumitaw sa inyong mga tissue, sa daloy ng inyong dugo, at maging sa inyong komportableng pakiramdam sa loob lamang ng ilang linggo. Ang katawan ay tumutugon sa kung ano ang hindi na nito natatanggap. Habang tayo ay tumatanda, maraming mga function sa katawan ang bumabagal, hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil sa kawalan ng aktibidad. Tulad ng mga kalamnan na lumiliit kapag hindi nag-ehersisyo at mga kasukasuan na naninigas kapag hindi iginagalaw ang mga sexual organ, ay ganito rin tumutugon. Kapag tuluyang itinigil ang masturbasyon, ang daloy ng dugo sa pelvic area ay lubhang nababawasan. Ang nabawasang sirkulasyong ito ay maaring humantong sa discomfort, pagbaba ng sensitivity, at para sa mga kababaihan, sa mas mataas na panganib ng vaginal atrophy at panghihina ng pelvic floor. Ang mga tissue na dating madaling tumutugon sa stimulation ay nagsisimulang manghina. Atrophy, nagiging hindi na gaanong nababanat, hindi na gaanong tumutugon, at minsan ay nagiging masakit pa. Ang pinakanakakagulat sa maraming senior ay kung gaano kabilis maaring mangyari ang mga pisikal na pagbabagong ito. Sa loob ng ilang buwan na walang sexual stimulation, maaring simulan ng katawan na kalimutan ang dati nitong alam na alam. At hindi tulad noong kabataan, mas matagal ibalik ang kung anong nawala. Ang regular na masturbasyon, kahit 1 beses o 2 beses sa isang linggo, ay nakakatulong na mapanatili ang pagiging nababanat, sensitivity, at pangkalahatang kalusugan ng pelvic. Ito ay isang paraan ng pangangalaga sa sarili na pumipigil sa pananamlay, discomfort at mga komplikasyon sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa paghabol sa pagnanasa o pagpilit sa kung ano ang hindi na natural. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng function, pag-iwas
sa hindi kinakailangang sakit at pag-iingat sa isang mahalagang bahagi ng disenyo ng inyong katawan. Hindi ninyo naman siguro ititigil ang pagsisipilyo dahil lang tumatanda na kayo. Bakit po natin pababayaan ang isa pang mahalagang bahagi ng ating kalusugan, ngunit ang katawan ay isang bahagi lamang ng equation? Ano ang nangyayari sa emosyonal na aspeto kapag hindi na kayo konektado sa sarili ninyong kaligayahan? Dito nagiging mas personal at makapangyarihan ang mga bagay. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikita ninyong nakakatulong ang mga ito, mangyaring mag-comment ng sa ibaba para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon, tumungo na tayo sa ikalawang punto. Ang emosyonal na pabigat ng pagkawalay. Kapag ang mga senior ay tumitigil sa masturbasyon, hindi lamang ito pisikal na pagbabago, ito ay nagiging emosyonal at psikolohikal din. Sa paglipas ng panahon, maraming mga nakatatanda ang nagsisimulang makaramdam ng pagkalayo sa kanilang sariling mga katawan na parabang sila ay mga tagapag-alaga na lamang ng isang sisidlan sa halip na aktwal na naninirahan dito. Ang emosyonal na pagkakawalay na ito ay maaaring magpakita ng tahimik sa simula, isang kawalan ng interes sa sariling hitsura, isang nabawasang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, o kahit isang banayad na pakiramdam ng pagiging invisible. Ang dating pinagmumulan ng ginhawa kaluwagan at kagalakan ay nagiging isang bagay na iniiwasan o nakakalimutan. Ang masturbasyon bagamat napaka-personal ay lubos ding nagpapatibay sa sarili. Ipinapaalala nito sa inyo na ang inyong katawan ay pag-aari pa rin ninyo na kaya nyo pa ring makaramdam, pumili at makisali sa isang bagay na para lamang sa inyong sariling kasiyahan. Para sa maraming nakatatandang kababaihan, ang simpleng gawaing ito ay nagpapanumbalik ng pakiramdam ng pagiging may kontrol at sariling pagkakakilanlan na kadalasang nawawala sa pagtanda. Hindi lamang ito tungkol sa sexual na kasiyahan, ito ay tungkol sa emosyonal na katatagan, tiwala sa sarili, at koneksyon sa inyong panloob na buhay. Kung wala ang pribadong ritual na ito, maaring lumalim ang kalungkutan, tahimik na lumago ang pagkabalisa, at maaring mapalitan ng isang pakiramdam ng emosyonal na kawalan ng sigla ang dating masiglang mundo sa loob ninyo. Para sa ilan, maaari pa itong makaapekto sa kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba, mas kaunting init ng damdamin, mas kaunting pagiging bukas, mas kaunting kagalakan. Ngunit may isang makapangyarihang katotohanan na hindi natatanto ng marami hanggang sa halos mawala na ito. Kapag itinigil mo ang intimang koneksyon sa iyong sarili, maaari kang dahan-dahang magsimulang mawalay sa mundo, sa iyong paligid. At tulad ng malalaman ninyo, ang emosyonal na distansyang ito ay hindi lamang nananatili sa puso. Umaabot din ito sa inyong katawan na nakakaapekto sa maselang balanse ng inyong pelvic health. 3. Ang kalusugan ng pelvic ay nakasalalay sa aktibidad. Para sa mga nakatatandang kababaihan, iilan lamang ang mga bagay na kasing tahimik na mahalaga sa pangmatagalang kalusugan tulad ng pelvic region. Ang mga tissue ng ari at mga kalamnan ng pelvic floor ay may malaking papel sa pagkontrol sa pag-ihimig, ginhawa at sexual function, ngunit madalas itong binabaliwala hanggang sa magsimulang lumitaw ang mga problema. Ang hindi na pagtatanto ng marami ay ang regular na orgasm sa pamamagitan man ng intimasya o masturbasyon ay hindi lamang kasiya siya, ito rin ay proteksyon. Kapag ang isang babae ay huminto sa pagkakaroon ng orgasm, ang mga kalamnan ng pelvic floor ay nawawalan ng kanilang natural na ehersisyo. Ang mga contraction sa panahon ng orgasm ay nakakatulong na mapanatiling matatag at malakas ang mga kalamnan na ito. Kung wala ang aktibidad na ito, maaaring manghina ang pelvic floor na nag-aambag sa mga issue tulad ng urinary incontinence, hindi makontrol na pag-ihi o kahit na pelvic organ, prolapse, pagbaba ng mga organo sa balakang. Bukod dito, ang nabawasang daloy ng dugo dahil sa kakulangan ng stimulation ay humahantong sa vaginal atrophy,
kung saan ang mga dinding ng ari ay numinipis na tutuyo at hindi na nababanat. Maaari itong magdulot ng panunuyo pangangati at gawing masakit ang intimasya dispareunia. Hindi lamang ito teorya. Ito ay suportado ng mga dekada ng medikal na obserbasyon. Ang pagpapanatili ng sexual na aktibidad kahit na pribado ay makakatulong na mapanatiling malusog at tumutugon ang inyong mga pelvic tissue. Ang pagbaliwala sa aspetong ito ng pangangalaga ay hindi tanda ng kahinhinan. Ito ay isang nasayang na pagkakataon para sa pag-iwas. Hindi ninyo kailangang umasa sa mga hormone o operasyon bilang inyong unang linya ng depensa. Isang bagay na kasing simple ng regular na self-pleasure ay maaaring magsilbing isang proaktibo at natural na paraan upang protektahan ang mahalagang bahaging ito ng inyong katawan. Ngunit ang mga benepisyo ng masturbasyon sa katandaan ay mas malalim pa kaysa sa pisikal na kalusugan. Paano kung sabihin namin sa inyo na ang maliit na gawaing ito ay nakakaapekto rin sa chemistry ng inyong utak na humuhubog sa kung paano kayo natutulog, kung ano ang inyong nararamdaman, at maging sa kung gaano kalinaw kayong mag-isip araw-araw. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikita ninyong mahalaga ang mga ito, mangyaring mag-comment ng sa ibaba upang ipaalam sa akin na narito kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. 4. Balanse ng hormonal at brain chemistry. Isa sa mga pinakahindi napapansing benepisyo ng masturbasyon sa mga nakatatanda ay ang direktang epekto nito sa balanse ng hormonal at brain chemistry. Kapag inistimulate ninyo ang inyong katawan at narating ang orgasm, naglalabas ang inyong utak ng isang serye ng mga natural na chemical, dopamine, oxytocin, endorphins at prolactin. Hindi lamang ito mga feel-good hormones. Kinokontrol nila ang inyong mood, pinapabuti ang inyong pagtulog, pinapagaan ang pagkabalisa at sumusuporta pa sa immune function. Sa isang yugto ng buhay kung saan mas karaniwan ang insomnia, depression at stress, ang mga natural na tugon na ito ay nagiging makapangyarihang kasangkapan para sa pangkalahatang kagalingan. Tinutulungan kayo ng dopamine na makaramdam ng motibasyon at emosyonal na pakikilahok. Ang oxytocin ay nagpapalakas ng pakiramdam ng kapayapaan at koneksyon kahit na nag-iisa kayo. Binabawasan ng endorphins ang sakit at nagdudulot ng kalinawan. Sinusuportahan ng prolactin ang mahimbing na pagtulog at paggaling ng mga selula. Lahat ng ito ay nangyayari mula sa isang pribado, simpleng gawain na hindi nangangailangan ng reseta, walang approval mula sa insurance at hindi kailangan ng pagbisita sa doktor. Ang kawalan ng hormonal na aktibidad na ito ay maaaring humantong sa isang mabagal na pagbaba ng emosyonal na kagalingan. Kung wala ito, maaari kayong makaramdam ng mas maraming pagkabalisa, pagiging iritable o emosyonal na pamamanhid. Ang pagtulog ay nagiging mas mahirap, mas matagal manatili ang stress, at sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng balanseng ito ay maaaring tahimik na makaapekto sa inyong memorya, focus, at maging sa inyong pisikal na katatagan. Ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa panloob na chemistry. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong utak ng mga senyales na kailangan nito upang mapanatili kayong matatag, relax at buhay. At kung ang inyong isipan ay nakikinabang sa regular na pagpapalabas, paano naman ang bahagi ninyo na nakakalimutan ng karamihan na hawakan ang inyong sariling pakiramdam ng ginhawa at dignidad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pisikal na presensya at haplos? Doon tayo susunod. Miv, ang haplos ay pangunahing pangangailangan ng tao kahit galing sa sarili. Habang tayo ay tumatanda, ang haplos ay kadalasang nagiging isang bagay na mas bihira nating natatanggap. Ang mga yakap ay nagiging madalang, ang intimasya ay maaring maglaho at sa maraming kaso nagsisimulang iwasan ng mga tao ang kanilang sariling mga katawan. Ang kawalan ng haplos
Kahit na self-touch ay maaring lumikha ng isang malalim na emosyonal na puwang isa na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng isip, kundi pati na rin sa pisikal na kapakanan. Ang masturbasyon sa pinakasimpleng anyo nito ay isang paraan ng pananatiling konektado sa inyong katawan. Ito ay isang uri ng pag-aalaga na nagpapaalala sa inyong sarili na kayo ay buhay pa, karapat-dapat pa rin sa ginawa at may kakayahan pa ring makaramdam. Maraming mga nakatatandang kababaihan ang hindi namamalayan na tinatrato na nila ang kanilang mga katawan na parang mga marupok na makina na dapat alagaan sa halip ng mga tahanan na dapat mahalin. Ginagawa nila ang mga rutina na liligo, nagbibihis umiinom ng gamot, nang hindi man lang tunay na kinikilala ang kanilang pisikal na sarili ng may init o kabaitan. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakawalay na ito ay maaaring humantong sa isang pakiramdam ng emosyonal na pamamanhid o pagiging dayuhan sa mismong katawan na nagdala sa kanila sa buong buhay. Binabago yon ng paghaplos sa sarili. Inaanyayahan kayo nitong magdahan-dahan makinig, makiramdam, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-aalaga. Ang masturbasyon ay nagiging higit pa sa sexual. Ito ay nagiging parang meditasyon, isang paraan upang patunayan, nandito pa rin ako, mahalaga pa rin ako, pag-aari ko pa rin ang aking sarili. Ang gawaing ito ng muling pag-angkin sa haplos ay maaaring magpanumbalik ng kumpiyansa at magpakalma sa kalungkutan na minsan ay gumagapang sa pagtanda. At kahit gaano pa kalakas ang personal na koneksyon na ito, mayroon pang isa madalas na hindi nababanggit na benepisyo sa masturbasyon sa katandaan. Tinutulungan kayo nitong mapanatili ang isang pakiramdam ng intimasya at kontrol kahit na ang mga relasyon ay nagbabago o nawawala. Pag-usapan natin yan sa susunod. 6. Hindi nagtatapos ang intimasya. Kapag natapos ang relasyon, habang tayo ay tumatanda, ang mga relasyon ay nagbabago. Ang ilan ay nawawalan ng kapareha dahil sa sakit o panahon, habang ang iba ay maaring harapin ang emosyonal na distansya sa pangmatagalang pagsasama. Mayroon ding iba na maaaring naninirahang mag-isa, na hinaharap ang pagreretiro at pagtanda ng walang palaging presensya ng isang kasama. Sa mga sandaling ito, marami ang nagsisimulang maniwala na ang intimasya na dating masigla at buhay ay tapos na. Ngunit ang tunay na intimasya ay hindi nangangailangan ng kapareha. Nagsisimula ito sa inyo. Pinahihintulutan ng masturbasyon ang mga nakatatandang kababaihan na mapanatili ang isang relasyon sa kanilang sariling pagnanasa, kanilang sariling lambing, at kanilang sariling emosyonal na mundo, anuman ang kanilang relationship status. Malayo sa pagiging isang kapalit, para sa isang kapareha, ang self-intimacy ay isang anyo ng pagsasarili. Ito ay isang gawa ng muling pag-angkin sa pagiging malapit sa inyong sariling mga termino. Nagpapadala ito ng mensahe sa inyong espiritu na ang inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan, ginhawa, at pagiging malapit ay hindi umalis kasama ng ibang tao. Ito ay naninirahan pa rin sa loob ninyo. Ang ganitong uri ng pribadong koneksyon ay lalong mahalaga kapag ang pisikal o emosyonal na pagiging malapit sa iba ay hindi posible. Nakakatulong itong mapanatili ang isang pakiramdam ng emosyonal na balanse at personal na kapangyarihan. Binabawasan nito ang kalungkutan na maaaring gumapang sa mahaba at tahimik na mga gabi. At higit sa lahat, ipinapaalala nito sa inyo na kayo ay isa pa ring buo at may damdaming tao na may kakayahang magalak at maging malambing kahit walang kapareha sa tabi ninyo. At habang ang emosyonal na lakas na ito ay lubos na nakapagpapagaling, maraming mga senior pa rin ang nagdadala ng hindi kinakailangang pagkakasala o kahihiyan tungkol sa paksa. Panahon na upang harapin ang makalumang pasanin na iyan nang direkta dahil ang pinsalang idinudulot nito ay mas malalim kaysa sa iniisip ng karamihan. Ano ang mangyayari kapag pinalitan natin ang kahihiyan na yon ng pagtanggap sa sarili
Ang sagot ay maaaring magbago sa paraan ng inyong pagtanda. 7. Ang kahihiyan ay dapat iwanan. Maraming mga nakatatandang kababaihan ang lumaki sa isang panahon kung saan ang sexualidad ng babae, lalo na ang self-pleasure, ay binalot ng katahimikan, panghuhusga at kahihiyan. Ang mga mensahe mula sa pamilya, relihiyon at lipunan ay kadalasang ginagawang tila hindi angkop sa isang babae, marumi makasalanan, o hindi nararapat ang masturbasyon lalo na sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay naging panloob na tahimik na humuhubog sa kung ano ang nararamdaman ng mga senior tungkol sa kanilang sariling mga katawan. Ngunit narito ang katotohanan ng kahihiyang iyan ay hindi na para sa inyo. Ito ay minana lamang at mayroon kayong karapatang bitawan ito. Ang masturbasyon ay hindi tanda ng kahinaan o moral na kabiguan. Ito ay isang normal malusog at kahit na therapeutic na bahagi ng karanasan ng tao. Ang pagbitaw sa kahihiyan na sumunod sa inyo sa loob ng mga dekada ay isa sa mga pinakanakapagpapalayang gawain na maibibigay ninyo sa inyong sarili sa huling yugto ng buhay. Kapag itinigil ninyo ang pagtingin sa self-pleasure bilang isang bagay na mali, sinisimulan ninyong bawiin ang kontrol sa inyong pisikal at emosyonal na kagalingan. Ang pumapalit sa kahihiyan ay hindi lamang pagtanggap, kundi kumpiyansa sa kapayapaan at kaluwagan. Kapag naunawaan ninyo na ang inyong katawan ay karapat-dapat pa rin sa pangangalaga, kasiyahan at atensyon, sinisimulan ninyong tratuhin ang inyong sarili ng iba. Lumalakad kayo ng may higit na dignidad, natutulog ng mas mahimbing, at namumuhay ng mas malaya. Sa pamamagitan ng pag-alis sa bigat ng kahihiyan, nagkakaroon din kayo ng puwang para sa pangangalaga sa sarili. At walang mas mahusay na paraan upang simulan ang pag-aalaga sa inyong sarili kaysa sa pag-unawa kung paano ito gagawin ng ligtas, komportable at may intensyon. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng susunod na bahagi. Hindi lamang ito tungkol sa kung bakit, kundi kung paano ito gawin sa paraang sumusuporta sa inyong kalusugan at nagdudulot sa inyo ng kapayapaan. 8. Praktikal na payo para sa ligtas at malusog na self-intimacy. Para sa mga nakatatandang kababaihan, ang masturbasyon ay dapat lapitan sa parehong paraan na inyong lalapitan ang anumang bahagi ng pangangalaga. Sa sarili may pasensya, respeto at ginhawa. Nagbago na ang inyong katawan sa paglipas ng mga taon at iyan ay ganap na natural. Kung ano ang gumana o naramdamang mabuti mga dekada na ang nakalipas ay maaaring hindi na pareho ngayon at okay lang yon. Ang layunin ngayon ay hindi performance, ito ay presensya. Upang magsimula pumili ng isang tahimik at pribadong lugar kung saan kayo ay nakakaramdam ng pagiging relax. Bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na mag-explore ng walang pilitan. Hindi ninyo kailangang magmadali. Hayaan ninyong maging sa inyo ang oras na ito nang walang abala o panghuhusga. Mahalaga ang paggamit ng lubricant, lalo na dahil ang mga pagbabago sa hormonal ay maaring humantong sa panunuyo ng ari. Binabawasan ng mga lubricant ang friction, pinipigilan ang iritasyon at maaring lubos na mapahusay ang sensasyon. Maaari kayong mag-eksperimento sa iba't ibang uri hanggang sa makahanap kayo ng isa na nababagay sa inyong mga pangangailangan. Para sa mga kababaihan, maglaan ng oras sa stimulation. Hindi kailangang maghangad ng isang partikular na resulta. Ang mabining haplos at kamalayan sa mga sensitibong lugar tulad ng clitoris ay maaring muling kumonekta sa inyo sa mga nakalimutang sensasyon. Nakakatulong din na mag-focus sa kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan bago, habang at pagkatapos. Mas relax ba kayo? Mas kalmado, mas konektado sa inyong sarili. Ito ay mga senyales na gumagana ang inyong ginagawa hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang self-intimacy ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ito ay isang anyo ng tahimik na lakas at kamalayan sa sarili.
Tulad ng anumang gawaing pangkalusugan, mas mahalaga ang pagiging consistent kaysa sa intensity. Ang banayad at regular na koneksyon sa sarili ay maaring sumuporta sa inyong mood sirkulasyon, pagtulog, at pakiramdam ng personal na kapangyarihan. At ngayong alam na ninyo kung paano ito gawin sa isang malusog at magalang na paraan, ano ang mangyayari kung pipiliin ninyong patuloy na baliwalain ang bahaging ito ng inyong kalusugan? Ang mga pangmatagalang panganib ay maaring makagulat sa inyo. Isang huling salita mula kay Dr. Dela Paz. Habang nararating ninyo ang yugtong ito ng buhay na puno ng karunungan, pagninilay at pinaghirapang perspektibo, isang katotohanan ang nagiging mas malinaw. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa inyong katawan. Nangangahulugan ito ng pag-aaral kung paano ito alagaan sa mga bago at mas malalim na paraan. Ang muling pagkonekta sa inyong sarili ay hindi lamang natural, ito ay kinakailangan. Nakita na ninyo ngayon na hindi lamang ito tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa sirkulasyon, balanse ng hormonal kalusugan, ng pelvic emosyonal na koneksyon at paggalang sa sarili. Ito ay tungkol sa pananatiling nakikipag-ugnayan sa inyong pisikal na katawan at paggalang sa mga tahimik na pangangailangan na hindi nawawala sa pagtanda. Sila ay simpleng hindi lamang nababanggit. Ang masturbasyon sa katandaan ay hindi tanda ng pagpapakasasa o imoralidad. Ito ay tanda ng kamalayan sa sarili ng kahustuhan, sa gulang ng pagpili sa presensya kaysa sa kapabayaan. Pinapanatili nitong malambot ang inyong mga tisyo aktibo, ang inyong mga hormone, mas malalim ang inyong pagtulog at matatag ang inyong espiritu. Ito ay isang mensahe sa inyong sarili na nagsasabing, nandito pa rin ako, mahalaga pa rin ako, pag-aari ko pa rin ang katawan na ito. Napakaraming senior na kababaihan ang tahimik na nagdurusa, pisikal, emosyonal at espiritual, hindi dahil sila ay sira, kundi dahil sila ay nawalay sa fundamental na bahaging ito ng pagiging tao. Itinuro sa kanila na mahiya sa kung ano ang sa totoo lang ay isang nakapagpapagaling, nakapagpapalakas, at kahit na nagpapatibay buhay na gawain. Kaya narito ang aking payo bilang inyong doktor at bilang isang kapwa babae sa paglalakbay na ito, bitawan na ang pagkakasala. Bitawan na ang mga makalumang paniniwala. Bitawan na ang ideya na ang inyong katawan ay hindi nakarapat-dapat sa lambing. Hindi kayo masyadong matanda para makaramdam mag-enjoy at maging mausisa sa sarili ninyong haplos. Sa katunayan ngayon, marahil ang pinakamahalagang panahon sa lahat. Ang paglalakbay na ito ay personal, pribado, makapangyarihan at ganap na sa inyo. Sa susunod na makaramdam kayo ng pag-aalinlangan, tandaan na hindi ito tungkol sa kabataan o pagnanasa. Ito ay tungkol sa inyong kalusugan, inyong kapayapaan, inyong kapangyarihan. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot. Hindi ninyo kailangang magpaliwanag. Kailangan nyo lang piliin ang inyong sarili. Dahil sa pagpili na manatiling konektado, pisikal, emosyonal at espiritual, hindi lamang kayo nabubuhay sa kabanatang ito ng buhay. Kayo ay namumuhay ng may presensya, may pagmamalaki at may layunin. At iyon ang pinakamarangal na gawain sa lahat. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang pinakamahalagang relasyon na magkakaroon kayo ay ang relasyon sa inyong sarili. Ang pag-aalaga sa koneksyon na yon ng may katapatan at walang kahihiyan ang pundasyon ng isang malusog at kasiyasyang buhay sa anumang edad. Ito ay tungkol sa pagbibigay pugay sa taong dati kayo at sa taong kayo pa rin ngayon. Kung tumatak sa inyo ang mensaheng ito, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng "Pinipili ko ang aking sarili" sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming tapat at nakapagpapalakas na payong pangkalusugan at mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapatid, at sino mang babae sa inyong buhay na maaaring makinabang sa pagdinig nito. Suportahan natin ang isa't isa sa pamumuhay
ng ating pinakamahusay at pinakamalusog na buhay.